Araw pala ng Biyernes ngayon at kakarating lang namin kagabi dito sa Calgary. Nagpa-family bonding talaga kami at lumalabas once a month, especially pag winter. Pag summer naman, ang daming ginagawa sa labas ng bahay katulad ng gardening. Nagstay lang pala kami dito sa hotel buong araw, nanood ng TV, nag-quality time at nagutom na kami. At ngayon naman, nagwo-walking kami para makahanap ng kakainan para sa hapunan. Sa paglalakad nga namin, nadaanan namin itong Basha Foods International. Curious ako at baka may makakain kami dito. Pagpasok po pa lang, ang dami-dami ng dates na nakahilira dito. Pag nakakagala pala ako sa grocery store, ito talaga ang mga inuuna ko dito sa produce section. Hindi ko ba alam kung bakit nasisiyahan talaga ako makakita ng iba't ibang mga prutas. At nakakita pala ako dito ng sambag o sampalok na nagkakalaga ng 260 pesos. At may isa din ditong prutas na hindi ko talaga kilala. At ang dalawang passion fruit naman ay nagkakalaga ng 287 pesos. First time ko din makakita ng passion fruit na purple. 246 pesos naman sa isang bayabas. At 250 pesos naman dito sa maliliit. Na-amaze nga din ako kasi ngayon lang ako nakakita na dried saluyot. Binibenta din nila yan dito. Gustong gusto ko talagang kumain ng mga talong kaso lang nasa hotel kami. At wala akong paglulutuan. Aragoy, ang sarap niyan isawsaw sa bagoong. Sasamahan pa ng maraming kanin. Sarap! Anyway, kinalimutan ko muna ang mga talong na isawsaw sa bagoong. Nakakita naman kami dito ng paggawaan ng fita. Dahil fresh nga ang pagkakagawa nila dito, gusto kong kumuha ng isa. Nawinda nga ako dito nang nakakita ako na pinibenta na pala ang itlog ng mga tupa o ng mga sheep. Napagtanto ko na nga ngayon na andito pala ako sa grocery store ng mga Middle Eastern. Hindi na nga ako makapaghintay na tikman itong bagong luto na fita. Dahil na-amaze nga ako sa mga ingredients nila at sa mga spices, kaya naggala-gala kami at nalibot nga namin ang buong grocery store. At kung nakakain ka na sa restaurant ng mga Middle Eastern, makikita mo talaga ito sa kanilang mga restaurants. Sa wakas, nakakita na kami dito ng mga pagkain, meaning malapit lang din dito kung saan kami kakain. Ang dami-dami palang pagpipilian dito, kaso lang hindi ako masyado familiar. Nag-order nga kami dito ng Family Feast na shawarma. At kumuha din pala kami ng gatas ni Alicia kasi wala na siyang gatas. Muntik na namin ito makalimutan, mabuti at nalaala namin na wala na siyang gatas para bukas. Nag-order na nga ang Daddy Darrell at ito na siya. Naglagay muna sila ng kanin at mga patatas. Nilayer-layer nga nila pagkatapos nitong patatas ay ang mga karni naman. Matagal nga itong karni kasi niluluto pa nila. Matagal din kami dito naghintay. Hindi ko alam na may kasama pa pala silang fita for free. At sabi niya mas healthy daw yung fita ko kaysa sa binigay niya. Nababaitan din pala ako sa tao na to. The way siya magsalita ay napaka-gentle talaga. Malapit nga lang ito sa hotel kaya nilakad na namin at andito na kami. At si Alicia naman, nag-aalis na siya ng sapatos niya at pasalamat ako marunong na din siya magtanggal ng kanyang sapatos. At nagpatulong na nga ako sa kanya na tanggalin din itong sapatos ko. At dahil nahirapan nga siya, si Daddy Darrell ang tinawag niya. Marunong naman ako magtanggal, kaso lang nagpapalambing lang ako sa aking mag-ama. Nagkalat nga kami ni Alicia dito kanina dahil naglaro kami at ngayon naman nililigpit nila bago kami kakain. Feast shawarma. Wow! Oh, that's for 3 people? Wow! Nashock talaga kami pag-open namin dito kasi ang dami-dami talagang karne, may beef, may chicken at shawarma at maraming kanin sa baba at maraming patatas. Wow, grabe. Tapos may Greek salad pa. Good potatoes. Greek salad. Ayan. Sauce. And yogurt yata yan. Tapos hummus. Grabe, ang dami ang bago-bago. Father in heaven, thank you for this great day. Thank you we could be here in Calgary to enjoy the weekend. Thank you that we found this great food for a good deal. May it strengthen and nourish us. Bless it to our bodies. In your name. Amen. Amen. Magkamay na tayo. Grabe, ang laki nito. Ang dami. Very have one too. Fresh na fresh from the grocery store.
Pinahihidan ko muna ang aking fita ng yogurt at naglagay-lagay na ako ng kahit anong karne-karne dyan. Hindi ko nga alam kung tama ang aking ginagawa at sa mga nakakaalam, comment down below kung tama ba ang aking ginagawa dito. Anyway, tama man o mali, basta gutom na kami. Wala na talagang makakapigil. Pero alam nyo bang matigas-tigas din pala tong fita kahit na fresh pa? Yung naan bread pala ang mas malabot. Kaya sabi ko, naan bread na lang sana ang kinuha ko. Pero masarap naman talaga itong fita din. Hindi lang talaga ako sanay. Happy nga kami ni Mister, kaso lang ang dami-dami at naisip ko paano namin ito maubos. Tapos may 2 araw pa kami dito sa hotel, hindi ko talaga pwede siyang dalhin sa bahay. Pero masarap talaga itong kanilang dish. Nagustuhan namin ni Mister. Good choice. Pagkatapos nga namin kumain ni Mister, ang dami pa talagang naiwan. Nakalagay kasi doon ay good for 3 kaya kinuha na namin. Yun pala, isang batalyon palang makakain nito. Dahil marami kaming kinain, kailangan din namin mag-exercise kaya magsuswimming kami. At itong anak ko nga ay happy talaga pag may swimming pool kasi ito talaga ang pinaka-banding namin na magpamilya ang maliligo dito sa swimming pool. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood.